Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa gaano ba kaselan yung mga amo dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali ang share ko lang sa inyo ay based on my experience, yun lang yung parang yun lang share ko sa inyo. Bali hindi ko siya nila lahat, so ang ikikwento ko lang is yung karanasan ko kasi iba-iba naman po ang mga ugali or kung paano yung mga employer natin dito. So yun, para magkaroon lang kayo ng idea na may employer palang ganitong klase dito sa Singapore. So yun, kaya ako lang siya sinishare sa inyo kasi actually, di ba sabi ko nga nakadalawang employer na ako. Kung mapapanood nyo yung mga dating video ko, may na-open ako, nakadalawang employer na ako dito. So yun, kasi nga napatunayan ko na iba-iba talagang ugali ng mga amo. So yun, alam nyo kung bakit, sa pagiging maselan, kasi magkaiba silang dalawa. So yun, isi-share ko lang yung unang karanasan ko na sa amo ko. Bali, wala pa akong alagang, kasi newborn yun, so given talaga na medyo maselan, especially na first parent sila. So talagang, alam ko talagang medyo maselan talaga sila, expected ko na yan. Pero yung pagiging maselan nila guys, hindi ko alam kung may ibang mga kapwa ko OFW dito sa Singapore na relate sa akin. So hindi ko talaga alam yun na maselan sila sa way ng kalinisan, which is given kasi nga magkakaroon sila ng anak or may baby or may newborn kami sa bahay. So yun, pero grabe yung kasalanan nila guys. Bali, sa towel, alam niyo ba yung mga pamunas ko na towel, katulad nung pamunas ko sa kusina is color coding yan guys. Hindi ako pwede magkamali ng dapat ng kulay ng mga towel na ipamumunas ko. For example, sa kitchen area namin dapat puti lang. Ang pampunas sa cabinet, sa sink, sa is kulay puti lang. Tapos yung medyo light, parang dirty white, parang ganun, yung para doon sa sink ng pinaglulutuan namin, yung ganun. Tapos ang color naman nung sa sahig na pang wipe ko, kasi ako doon, pupunas ako ng sahig kasi nga syempre may baby, may newborn, especially nung naglalakad na yung nagagapang ng alaga ko. So yun, color parang brown yata yun, parang ganun. So parang siya, basta hindi siya talaga, nakalimutan ko lang. Pero iba't iba talaga siya guys. So yun, kung yun ang kulay, for example lang kasi nalimutan ko na talaga yung kulay. Kung ba yun ang sa floor, yun lang yung kulay na dapat meron ako. Kasi meron ako nakalagay doon na listahan ng para sa floor, ganitong kulay. Para sa tas sa window, iba din ang kulay ng pamunas ko dapat sa window. Tapos sa CR, iba din yung pang dry cloth yan, pang toilet lang yun. So yun, ganun sila kaselan sa especially sa towel. Hindi ako pwede dapat magkamali guys ng pinamkagamit sa pamunas. Alam niyo ko bakit, kasi kaliwa kanan ang CCTV doon. So yun. Tapos ang isang napansin ko sa kanila is yung sa sponge. Iba ang sponge ng pang baby lang na gamit. Iba ang sponge para sa mga kaldero. Iba ang sponge para sa sink. Iba ang sponge para sa mga plato, baso, ganyan. So iba-iba talaga guys. Tapos sa naman sa tawag doon, sa sangkalan, sa chopping board, iba-iba din ang para sa mga meat, iba-iba sa vegetables, iba sa mga tawag na pang baby. So yun, iba-iba yan guys. Tapos ano pa ba yung mga ibang kuha nila, yung hindi ka pwedeng, ayun, yung ginagamit ko na pail, iba yung pail na pang paligo sa bata, iba yung pail na panggamit sa hand wash ako sa damit ng alaga ko, sa yun, iba yun. Tapos iba yung pail syempre na pang mo sa pagpaglinis mo ng toilet, iba din yung pail na ginagamit mo sa pagdilig. Iba, sorry, kinabahan ako, akala ko yun, kapitbahay pala. Parang akala ko yun, parang ng baka o yung ganun. Kinabahan ako bigla.
Tapos ano pa ba? So iba-iba talaga guys. So hindi mo siya pwedeng pare-parehasin. Alam nyo, ay mabalik tayo dun sa pamunas. Iba rin yung pamunas ng mga dust. So yun guys, so iba-iba. Tapos hindi ka dapat talagang hindi mo silang pwedeng papalitin. Pero minsan nagkakamali ako na pagpapalit ko, pero wag lang masyadong obvious kasi nga syempre may CCTV yan. So yun, ano pa ba? Yun, mostly sa alaga ko talaga medyo maselan sila. Tapos pag may alaga kayo ng mga baby, ang advice ko lang sa inyo, huwag kayo masyado sa perfume or maglagay ng mga makeup or yung mga toner or mga something sa mukha. Wag. Tapos yung mga earrings bawal din. Ano pa ba? Kasi nga syempre naano mo yan sila, yung tawag dito na baka biglang maano ba, lalo pag nag-aano likot-likot na yan. Tapos tawag dito yung din yung sa damit, pagka pinapawisan na ako, palit yan. Although meron talaga akong parang lampin dito na pag kalong-kalong ko siya, meron akong dyan para yung sweat ko hindi maano ng bata. Tapos hindi ako nagluluto guys kasi baka daw pagka halimbawa nagluto ako tapos maamoy nung alaga ko yung ma-adapt ko yung, ma-absorb ko yung amoy nung niluluto ko, tapos biglang umiyak ko yung bata or something na kailangan ako ng bata is makuha ng bata yung amoy, yung ganun. So yun, ano pa ba? So grabe guys, medyo maselan sila in a way na mga simple things talaga is dapat maging detailed ka. So yun, ganun sila. Pero sobrang bait nila guys, sobrang bait talaga nila. Pero maselan lang talaga sila sa kalinisan. Tapos yung alaga ko is hindi yan, may brand lang talaga yun na pwede mong ipagamit lang. Shampoo, sabon, toothpaste, yun lang talagang nila. Hindi mo yun pwedeng anuhan ng kuwan. Ano pa ba? Ano pa ba yung medyo masela nila? Mostly sa kalinisan sila masela na, tsaka dun sa mga chopping board at tsaka sa mga sponge yan, yung mga gano'n, tsaka yung sa mga pamupamuna. So yun lang. Pero nung nandito na ako sa pangalawang amo ko guys, lahat ng makasilanan wala talaga guys. Kahit anong towel yung gamitin ko dyan, wala silang pakialam. Tapos walang kaarte-arte ang mga alaga ko. Tapos wala, as in wala talaga. Sobrang kapaliktaran talaga nung tapos ang dusty-dusty pa ng wala, hindi yan ma-check yung amo ko. Wala talaga, as in sobrang bait talaga, at saka sobrang hindi maselan itong pangalawang amo ko. Kaya swerte talaga yung maging kapalitan ko dito guys, talaga. Sobrang tawag doon, isa sa pinaka mabait at saka hindi maselan na amo. Kaya swerte ang makapapalitan ko talaga. So yun lang, kaya magkaiba talaga sila. Kung ano yung kasalanan ng una kong amo, dito sa pangalawa ko wala talaga guys. So doon ko napatunayan na iba-iba talaga ang kasalanan ng mga amo dito sa Singapore. Hindi sila puro pag may nagkwento sa'yo na yung amo ko grabing selan sa kalinisan, ganyan-ganyan. Huwag mong isipin na baka mamaya maging ganyan din yung amo ko. I-observe mo lang na mo sa sarili mo na baka okay, at least prepared ako na ganyan na magiging amo ko. Pero guys, hindi lahat pare-parehas ng amo na maselan. Kasi yun nga, naranasan ko kasi sa unang amo ko, sobrang selan. Hindi ko alam kung dahil na may baby sila. Pero itong sa pangalawang amo ko, wala talaga. Yung sponge na ginagamit namin sa plato, yan din ang ginagamit namin sa kaldero. Walang kaselan-selan. Kaya swerte niyo pag napunta kayo sa amo na ganito. Yun lang, bye-bye.